Meron po rito. Sige na. Itong araw na ito ay para sa inyo. Kaya kami narito dahil sa inyo. Kaya itong araw na ito talagang sa inyo. Okay. Kayo po, susunod. Anong pagbabago ang gagawin ko sa buhay ko na magiging kaaya-aya sa Panginoon sa 2015? Magandang umaga po sa inyo. Ako po si Lita Demetrio na tiga Valenzuela. Ang gagawin ko po sa taong ito, pagpasok ng taon po, gusto ko pong magpakabuti. Kasi po yung nagdaang taon, hindi po ako ganong mabuti. Kaya sa pamamagitan ng banal na Espiritu at sa pamamagitan ni Apo Kunching dito, sa pagpunta-punta namin dito, yun ang hihingin ko sa banal na Espiritu at sa Ama, na kahit papano baguhin ako para ako naman malasap ko ang isang buhay na ganap at kasiyasya. Yun lamang po at marami pong salamat sa inyo. Sa wakas, tumama rin tayo, 30 seconds. Palakpakan po natin ulit. Puro pala Valenzuela dito. Wala bang Tondo? Mapaniki. Mapaniki. Wala sila ngayon. Ano. Dito po. Wala po bang volunteer dito? Sige na po. Para tayong yung kariton, yung gulong ng karitong maputik na nagdadaan dyan, di ho ba? Yung masasamang ugali, unti-unting nalalaglag yung putik. Pero meron pa rin nakadikit eh. Yun ang tatanggalin sana natin dito, mabigas ninyo sa harap ng ating dambana. Kung paano mababago yung kahuli-hulihang hindi kaaya-ayang gawi. Okay. Sunod po, sa pang 1, 2, 3, pangapat na hilera. Isa po. Ay, para sa inyo po lahat itong araw na ito, hindi ka tayo titigil hanggang hindi kayo nagsasalita. Inang. Kayo, sige na. Ako po si... Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid. Ako po si Elizabeth Miranda. Kailan lang po ako nabao. Ang pagbabago ko po, pinangangako sa ating Panginoon na yung hindi na ako magbago sa pagbibigay sa kapwa ko, sa pagtulong, sa paawain. Yun ang gusto kong magbago at saka yung ugaling minsan. Naiinis ako sa kapwa ko, sa kadaldalan ng iba. Yun lang po ang masasabi ko, ang pagbabago ko sa aking buhay. Hindi na po kasi ako kaalis-alis lang po ng mister ko. Ba, malaking pagbabago po yun kung magagawa natin. Inilista po yung pangalan ninyo doon kanina sa isang taon na i-evaluate natin kung totoong narating natin yung pagbabagong sinasabi ninyo. O dito po naman sa kabila uli. Sige na po, sagutan kayo, sagutan. Kayo po. Ay. Isa pa, oh. Aba, nagsitahimik. Wala na ba kayo ba yung mga santa na talaga? Mga wala na bang kailangan baguhin? Aba, dito po sa kabila. Ayun. Oh, konting pilit lang ito eh. Sige na. At bigyan mo kami ng inspirasyon kung paano mo pakikipaglaban yung pagbabago mo. Ako po si... Magandang umaga po sa atin lahat. Ako po si Opal Sangkat, taga Santo Niño, San Luis, Pampanga. Nais ko lamang pong ipabatid sa inyo na sa kalooban po ng Ama na nawa po sa pagpasok po ng 2015 na nawa po ay patuloy niya po kaming patnubayan at nawa po makasunod sa kalooban niya. Yun lamang po at maraming salamat. Makasunod, masyadong general, malawak yun. Mahirapan yata ako dito. Ako na lang yata. Ako matagal na dito. Marami ng pagbabagong, hindi, tamaw muna tayo. Sige po. Yung mga nakayuko siguro magandang tawagin. Sige po. Sige po. Ito to.
Ating. Sige po. Halin po kayo. Bihirang pagkakataon nito ba? Halin po kayo. Ako po si... Magandang umaga po sa tanghali ito. Ako po si Lucy de la Cruz, taga Pumblasan. Malaki na po ang nabago sa akin mula nang mapunta ako dito. Subalit, nga po meron pang nasasalit na bahagya-bahagya. Ang nais ko pong baguhin sa akin sa lilipat na taon ay yung pong ugali ko na hindi po ako mapagtimpi. Yung bang nalalang ko na po na mali kung bakit hindi ko pa rin mapigilan. Yun po ang aking minimiti sa lilipat na taon at hinihiling ko sa Ama na ipagkaloob na niya sa akin bilang pagsusumakit at pagsusumikap ko. Yun lamang po. Ay, maraming salamat niyo. Dalawa na yung tumama. Parehas tayo, ating. Ako man, yun ang gusto kong baguhin sa buhay ko ngayon 2015 Yung pagiging mainit ang ulo. Sobra. Pati ang apo, natitext na ako minsan. Nakapasakay ka sa banal na espiritu, bawasan mo lang yung init ng ulo mo Dahil yung init, yung galit. Galit ho yun, galit. Ang pinakamagandang definisyon nun pinaparusahan mo ang sarili mo sa kasalanan ng iba. Parang ganun Punishing yourself with the tawag doon, fault of others. Susunod po. Kuyang, kayo po kaya? Yun, gusto pala Ako po ayun po yung timer natin. Isang magandang umaga po sa inyong mga kapatid ko ritong nasa dambana ni Apong Kutsing. Ako po si Jesus Manyo. Nais ko lang pong baguhin sa taong 2015 Sana po may 10 taon na po yata ako hindi nagsisimba. Gusto ko po baguhin nyo yun. Dahil po hindi ko nga po malaman kung paano po ako nakapasok dito Pero yung isang kapatid ko po, blessing in disguise, birthday po niya, noong December 8. Magpapagamot po sana ako sa doktor. Binati ko po yung kapatid ko kung birthday. Sabi ko, Tisyon, happy birthday, mukhang walang kagayak-gayak yung mo, wala kaya tanganda. Wala, pupunta kami kay Apong Kutsing. Bakit? Paano ba yung mata mo? Dadalhin ko nga sa doktor, kaya nakaporma ako Binigyan akong pampagamot ng anak ko. Gusto mo, sumama ka sa akin, kay Apong Kutsing. Nung marinig ko yung Apong Kutsing, walang kagatol-gatol na, sige, sasama ako. Pamumulsa ko na lang yung 2,000 ko. Birthday mo naman ngayon nung nandito na po ako, nakita ko po rito, nagdadasal ng rosaryo. Nakiluhod po ako. Wala pang 2 minuto, nanginginig na yung tuhod ko. Sabi ko, Diyos ko, patatagin nyo yung tuhod ko para po matagpos ko yung rosaryo. Kanya yun po hinihiling ko. Mabalik sa Panginoon, sa dambana niya. Ako po maraming nagawang kasalanan. Hindi ko po naalala ang Panginoon Diyos. Gusto ko po sa susunod na taon, mapalapit po ako sa Kanya. Isusuko ko po sa Kanya lahat ang aking pong kasalanan. Isusuko po ko niya sa lahat sa Kanya kung ano ang naging pagkukulang ko. At unang-una ko pong babaguhin yung pagkamainit ng ulo ko. Kaya po, Divine Mercy, kayo na po ang bahala sa akin. Tulungan niyo po ako magbago. Ilapit niyo po ako upang ako ay makapagsimba at makarating dito po sa paanan ni Apong Kutsing. Maraming po salamat. Maraming salamat po. Yan ang kasarap na pagbabago.
napakaluwang ng pintuan ng simbahan para tanggapin kayo, kuyang. Kaskwela ko pala to sa init ng ulo. Sa kabila naman. Doon po, 1, 2, 3, 4. Yung, sige na, para sa inyo to. Hindi tayo magtatawag na iba, kayo lang talaga. Susunod dito, ha. Ako po Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Mary ng Valenzuela. Buhat po kasi nung masama ako dito, marami na pong nabago rin sa akin. Pero gusto ko pa rin pong mabago yung sarili ko, yung mas mapalapit sa Kanya. At saka yung pagiging maramdamin ko, ganon. Gusto ko ring mabago yon. Pero hindi naman po ako nagtatanim ng galit kahit kanino or sa kapwa. Basta yung, kasi madali po ako magtampo eh. Silosa, ganon. Yun po yung gusto kong mabago. At saka po yung mas mapalapit pa po ako sa Kanya. Salamat po. yung selosa, mahirap na ako niyan. Matagal akong nagdusa dahil sa... Mabago po nyo sana yung pagiging selosa. Ako katulong yung nananalangin. Dito po naman sa kabila. Ay, ayaw tumingin sa akin. Sige po. Sagot-sagutan kayo. Sa kabila naman. Sige na. Yung, ayan. Okay. Yung ugaling babaguhin natin sa 2015. Ako po Magandang umaga po. Ako po si Grace Malyari from Baliwag. Ang gusto ko pong mangyari o mabago sa akin sa 2015, lalo pa po ako maging matimpiin sa mga na kakausap ko, sa nagagawa ko. Minsan po kasi may mga pagkakataon na hindi lang siguro po ako, tayo na rin na pag meron tayong narinig na hindi maganda o hindi natin nagustuhan, bigla tayong magagalit o biglang may masasabi tayo na hindi maganda. So, kung mapipigilan po natin yung sarili natin sa mga ganong mga pangyayari at hindi na natin sasabihin yung makakasakit ng damdamin ng kapwa natin, mas mabuti po siguro yun. At saka po, ang gusto ko pong wish ko lang din po na madalas po akong mapunta dito sa Dambana. Dahil po minsan sa trabaho, pag bakasyon lang po nakakapunta po ako dito dahil isa po akong guro. Pag may pasok, hindi po talaga ako nakakapunta. Pero pag po may pagkakataon, talaga po yung pa ako hinahatak papunta rito. Basta po may pagkakataon ako. At saka po, ang gusto ko po sana na magawa sa akin ng Panginoon, yung makagawa ako ng kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon sa mga gawain na masisiyahan sa kahit sa maliit na bagay. Yun pong kalugod-lugod sa kanyang kalugod-lugod po sa kanyang kaharian, sa kanya pong bilang isang Panginoon, yung matuto po akong lalo pang magpasalamat sa araw-araw niyang blessing sa akin bilang isa rin pong byuda. Yun po ay akin pong gusto pong matuto pa po akong magpasalamat. Maraming salamat po. Okay na. Patunay lang na nakikinig siya at isinasabuhay yung mga pangaral ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo. Okay yung kanya. Dito naman po ulit tayo. Doon po sa likod. Makalapit kaya. Sige na po. Yung mga ugaling mahirap baguhin, ito na ang pagkakataon. Pag dito nyo binigkas, baka sakali. Maging kaaya-aya, kalugod-lugod tayo sa ating Panginoon. Ating, sige na, pagbigyan nyo kami. Nakatingin doon, nagdadasal yata.
Huwag sana akong tatawagin, huwag sana akong tatawagin. Ako po si... Magandang tanghali po sa ating mahal na apo, tsaka sa inyo pong lahat, sa mga alagad. Ang maibabahagi ko lang po ang New Year resolution ko po ay yung sa pagdating po ng bagong taon ay yung pong New Year of the Lord. Buong isang taon po at saka po yung ang nais ko pong mabago sa aking sarili, yun pong kasi po kung minsan mula po nung ako'y matungo na rito sa Dambana, naalis na po at marami na pong nabago sa aking buhay. Ang nais ko lang pong maalis yung pag po nagbubunga yung aking mister. Baligtad po sa halip na ako po yung bungangera, siya po yung nakapalit. Kuminsan po, hindi ko napagpapasensyahan. Napapatulan ko po. Pagka naman po, naunawaan ko naman po minsan yung sarili niya. Ang gagawin ko po, pupunta na lang ako sa likod ng bahay. Hindi ko na lang po siya pakikinggan, sasabihin ko po, magsalita ka na lang mag-isa mo. Kaya po, yung tungkol naman po sa mga biyaya, at talagang marami pong nabago po sa aking buhay. Yun pong mga pag nagkakasakit po yung aking mga anak, katulad po nung isang araw, yung sinumpong po ng pamumulikat po yung aking anak, sabi niya, Nanay Eka, namumulikat yung aking mga kamay. Yun po pala, ninervyos lang. Pag oras na maramdaman, napunta na po sa isip niya yun. Sabi niya po sa akin, kung po, talagang dito po yung aming tunay na manggagamot, saka doktor, sabi po niya, daling ko raw siya rito sa Dambana kay Apo. O sige kako, dadalhin kita. Kaya po ngayon, di man natatapos yung paligo niya. Magaling na po. Minsan, hindi pa nga po nakapapaligo, magaling na po eh. Purihin natin po ang ating Panginoon. Kaya maraming pong salamat. Maghahandog lang po ako ng isang awitin sa inyo. Sa ating Panginoon. Sa iyo ang buhay ko. Ito ay alay ko sa iyo. Ano man ang nais mo, O Diyos, ikaw ang siyang pag-asa ko. Sa iyo ang buhay ko. Ito ay alay ko sa iyo. Ano man ang nais mo, O Diyos, ikaw ang siyang pag-asa ko. Gamitin mo ang lahat sa buhay ko, sa tagumpay ng buhay. Ito'y mula sa pangako mo. Na magmahal ang puso ko at ibalik ang tao sa piling mo. Sa iyo ang buhay ko.
ito ay alay ko sa'yo. Ano man ang nais mo, O Diyos, ikaw ang siyang pag-asa ko. Gamitin mo at sa buhay ko, sa tagumpay ng buhay, ito'y mula sa pangako mo. Turuan mo na magmahal ang puso ko at ibalik ang tao, at ibalik ang tao, at ibalik ang tao sa piling mo. Maraming pong salamat. Maraming salamat din. Timo ha, ayaw tumingin kanina. Nung pala, mayroong pinagmamalaking boses. Kaya ang tatawagin ko uli ngayon, hindi tumitingin sa akin. Pero, Tita Beth, baka dumating ang apo, bigyan sana kita ng... Okay lang, okay lang. Dito naman, baka hindi pa nakakabati kahapon eh. Mag-New Year eh, kaya bibigyan ko siya ng pagkakataon sana. O dito po, yung ayaw tumingin sa akin. Ateng, kaya nyo yan. Kaya nyo yan. Kaya nyo. Oh, Jack and Poy, kayong dalawa. Kayo po, kaya yan, kaya. Tayo lang naman dito eh, nagpapaka-dalisay. Ako po si Eleanor Manalili ng San Roque. Ang gusto ko lang pong mabago sa akin ay huwag na po ako magkasala. Makaiwas po ako sa pagkakasala. Nasa ganun po ay higit akong maging karapat-dapat sa Ama. Yun lang po. Salamat po. O kahit paano na. Anong pagbabago yun? Hindi ko nahuli yata. Meron dito nagbo-volunteer. Maganda siguro ito. Mula sa kalalakihan naman. Ayun, nakaputi. Ali po kayo dito. Anong pagbabago ang gagawin ko sa 2015 na magiging kaaya-aya sa Panginoon? Simple lang Magandang umaga po sa atin lahat at Merry Christmas, Happy New Year po sa inyong lahat. Ako po si Jason Flores ng Baliwag, Bulacan. Ang gusto ko pong baguhin sa akin sarili, yung pong magpigil sa sarili. Kung minsan po pag nagagalit po tayo at nakakagawa po tayo ng masama sa ating kapwa, sa physical pong pamamaraan, alam na alam po natin. Ang gusto ko pong baguhin sa akin sarili, yung pong kontrolin po yung kaisipan na kapag nagagalit po sa ating kapwa, hindi po ako sana ako nag-iisip ng masama para sa kanila na kung minsan, pag nakakalimot po tayo, nag-iisip po tayo ng masama na pwedeng mangyari sa kanya. Pero bagay po na kinokontrol ko po. Gusto ko pong makontrol siya na yung pong lifetime na, yung hindi po ngayon makokontrol, bukas hindi na naman. Gusto ko pong ma-finalize na kontrolado ko na po yung isip ko para po hindi po tayo nagkakasala sa isip, lalo, ganun din po sa gawa. Yun lang po. Maraming salamat. Sandali. Humarap ka doon muna. Diyan mo sabihin ngayon na simula po ngayon, kukontrolin ko ang aking pag-iisip, hindi ako magiging magagalitin. Simula po ngayon, kukontrolin ko na po ang aking isip, hindi na po ako magiging magagalitin at mananalangin ng masama sa kapwa. Salamat po. Ayun. Ating. Parang awa nyo na. Alam ko meron pa kayong babaguhin. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Merry Christmas and Happy New Year po sa ating lahat.
Ako po ay taga Sitio Uno Bahay Pare. Ako po ay si Mila Castro. Ang gusto ko pong mabago sa akin sarili pong matampuhin. Masyado lang pa ako matampuhin. Pero nabawasan na po yun buhat po nakarating ako dito. At saka patuloy po sana akong makarating dito sa bawat araw na panawagan ng ating Panginoon. Sana po makatugon po ako sa bawat araw. Maraming salamat po. Elis lang yung pagiging matampuhin, malaki ibibigay na kasayahan sa pamilya niya na. Konting bagay lang, hindi na kayo magkikibuang mag-asawa. Pag nagkadikit ng konti, medyo pa. Okay, dito naman tayo sa kabila. Kuyang, kayang-kaya nyo yan. Meron pa kayong babaguhin sigurado. Meron yan. Meron pang natitira yan. Ako po si... Magandang umaga po sa tanghaling ito. Kung pala ito. Sabi, tawanan tayo, tatawanan. At yun din po sa ating bahal na Ama. Sana po sa darating pong taon 2015, po yung mga pananaw ko sa buhay. Karapong panahon, kumbaga sa kwan maraming bagay na hindi kanais-nais. Ayun. Yun po, inaasahan ko po na hindi ko nangangako. Mahirap po mangako na tulungan. Baka po sa pangako natin ika nga mapako. Kaya ating magagawa o ano ating nabaguhin sa darating pong 2015 yung mga ugali po na hindi ka nais-nais. Yeah. Marami po nagtataglay sa atin noon. Hindi naman po ako lang. Kaya marami po salamat at magandang umaga pong muli sa atin lahat. Maraming salamat din po. Okay. Pagbabago. Ating ako muna magkikilik ng bata. Gusto mo? Diyan, may alam mo dyan? Oh. Sige na naman. Di mo nga, ayaw pang, hindi pa lumalabas ang ating mahal na Apo. Gusto madinig lahat yung pagbabagong gusto niyong sabihin dito. Sige na, ating. Next. Siya pa, siya matagal na rito. Ito, maraming babaguhin ito. Sige na. Oh. Sige na. Nagbago, marami nang binago yung asawa mo, ikaw naman. Wag mo lang, hindi po ako magtitinda, wala kaming bibig. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay si Francisca Painor. Ang gusto ko pong mangyari sa darating na taon 2015 ay yung maging mawala po yung laging mainit ang ulo. At kasi po yung aking mister, kung minsan mainit po ang ulo, lagi pong, tinatawanan ko lang po dahil nga ako gusto ko pong magbago dahil sabi po niya po, mawala yung init ng ulo. Kaya po gusto ko sa 2015, ang kasama ko po lagi po kasing mainit din ang ulo nun Lagi ko na lang pong pinagpapasensya. Saka po dati, masulosa rin po ako. Mula po nung napunta po ako dito, nawala po yun. Dati po, meron lang pong kausap Antimano po, nagseselos na ako. Yun po. Buti po, nawala po sa akin yun. Kaya po ako'y nagpapasalamat mula po nung nagpunta po ako dito sa Banal na Bambana. Nabago na po yung aking pag-uugali. Ugali ko pong mainit ng ulo, lalo po ngayon lumamig. Kahit po, hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa iyo. Paano hindi init ang ulo nun? Nawala yung sabong, nawala yung sugal. Bigyan naman natin siguro ng pagkakataon yung kanyang
Mister, para lalong magkaintindihan. Pinagkalooban ako ng ama ng isang ikangakabiyak ng puso na makasama sa habang buhay. Kung kaya sa ngayon ay siya ay laging nag-iisa sa buhay ko, bagamat siya ay pangalawa, subalit ang ating Panginoon ang siyang nangunguna sa puso ko. Katotohanan po yung sinabi ng aking kabiyak ng puso. Kung minsan dumarating sa akin yung pagiging mainitin ng ulo. Pero ano naman po kaya ang nagiging dahilan kung bakit nagiging mainitin ang ulo ng isang tao? Kagaya ko po, hindi po ba sa kapwa rin natin nagmumula kung minsan ang pagkakasalanan ng isang katulad ko? Amen po ba ron? Siya po, totoo po to. Ang gusto ko po kasi na mabago sa kanya, kung ano yung sinabi ko, sundin niya sapagkat hindi naman niya ikapahamak. Ngunit kapag hanggat sinabi ko 2 o 3 beses, hindi niya po ako pinakinggan, yun na nga po ang magiging simula ng pag-iinit ng ulo ko. Pero, ang taasan ko po sinasabi sa inyo, hanggang sa nguso lamang po at wala sa puso. Ganun po kaming mag-asawa. Kung titingnan nyo nga po, para kami pong yung sa isa't isa ayaw na magkahiwalay. Napansin nyo naman po. Dahil talaga nga po, pinagkalob sa akin ng ama yan, na siya'y bilang pakamahalin, bilang isang asawa at ina ng aking 4 na anak. Ngayon po, ang gusto ko lang po talaga sa akin na mabago sa pagpasok ng 2015 ay yung pong, nga po, may dating nga pong, kuminsan umiinit ang ulo, ganun nga lang po. Pero yun lang po ang gusto kong makon sa akin sapagkat ako po, sa pagkakapunta ko po sa dambanang ito, katotohanan po ang sinabi ng ating kapatid na Tito Mario, nawala nga po ang sabong ko, nawala ang sugal ko, nawala lahat ng paninigarilyo. Yun po, totoo po yun. Pero nga po, hindi naman po sa lahat ng oras o araw-araw ay nagiging mainit ng ulo ko, hindi po. Sapagkat ako nga po ay nakakilala, tumanggap sa ating Panginoon. Kaya, nga po, konti lang. At nga po mababawasan din. Kasi, katulad nga po sinabi ko, kung hindi po makulit, hindi po ako magiging mainit ang ulo. Kung pakikinggan lang niya po ako. Hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa iyo. At magandang umaga po muli. Maraming salamat at sana ay lalo pang maging matamis ang inyong pagsasamang mag-asawa. Magandang break yun . Sino pa kaya ang mag-asawa ritong alagad? Masama ang katawan, pareho kami. Ako nga inuubo rin Pumuputok. Kaya lang, bagong taon, kaya kabisado po kami ni Tita Beth kasi po siyang nagpasok sa amin sa marriage encounter. Yung mag-asawa pa dito, masarap pakinggan yung mga ganun Sino po si Teacher May? Tungkol sa asawa mo tapos tatawagin ko sa May oras po, kaya mabilis. Isang pagpalang umaga po sa ating lahat sa hapong ito. Buhay po ang Diyos. Amen po. Nakatulala po sila lahat. Buhay po ang Diyos. Amen po. Sabi po Tito Mario, tungkol daw po sa kabiyak ng puso ko, hindi po ako nagmamalaki, hindi po ako nagyayabang. Subalit salamat po, Ama. Ang akin pong kabiyak ng puso ay, sabi po walang perpekto. Sa akin po, almost perfect po siya. Buhay po ang Diyos. Totoo po, wala po akong masasabi na dapat mabago. Hindi ko po alam kung may masasabi po siya sa akin mamaya. Pero ako po, sa kanya wala po. Sa akin pong sarili, bilang isang lingkod po ng Diyos, ang gusto ko pong mabago, yung mabawasan po ba yung, nabago na po ng Diyos yun pagiging maramdamin. Subalit bilang lingkod po, yung mga taong hindi nakakaunawa, o yung pong nakakadama pa at tumanggap sa ating Panginoon, na sa ginagawa ko pong paglilingkod,
may mga nasasabi pong hindi. Kumbaga yung sabi nga po ni Mami noon, yung po bang ginagamit yung kanilang katauhan ng kalaban po natin, no? Yun po yung nagpapalumbay sa akin at yun po yung gusto kong mabago na nawa po, dumaan na lang po sa akin, no? Hindi na po yung minsan na iiwan po sa pagkatao. Nasasaktan po ako, nalulumbay para sa kanila. At sabi nga po ni Mami, mas nalulumbay ang Panginoon. Kaya yun po yung sana mabago po sa akin. Dahil nga po alam nating lahat na ang kalumbayan ay hindi sa ating Panginoon. Sa kalaban po yun, po, para po malugod po siya. Yun lang po at marami pong salamat. Maraming salamat, Teacher May. Tama, yung kalumbayan is negative. Ang sa kabila niyan kagalakan. Okay. Volunteer tayo sa mga alagad. Meron po ba diyang volunteer? Doon po. Meron tayong volunteer doon. Nagtuturo si kayo po yun ang. Meron yan. Meron gustong baguhin sa buhay ito. Meron yan. Sige po. Hindi, may natitira pa yan. Sige. Ako po si makatagal kaya ako nakatayo. Umaga po sa inyong lahat. Ako po si Leonora de la Cruz, taga-bahay Pare. Nais ko pong baguhin ngayong darating na taon. Yung pong pagiging maano ko sa aking mister, bungangera. Kasi po medyo makulit din po Kaya po, yun lang po ang gusto kong mabago. Pero po, sa Panginoon po, talaga pong sa Kanya po ako nananalig at nagtitiwala. Yun lang man po at maraming pong salamat. Kasarap nung inyong pagbabagong hinihiling, yung pagiging kung maalis yun lalo pang magiging masarap ang pagsasamahan ninyong mag-asawa. Para ba yung isang kapitbahay namin, chismis yata ito. Paghawak na yung walis nung si babae, tatatatat. Ang ginagawa ng lalaki, pag masasalubong niya, lihis sa kabilang daan. Pag masasalubong, hindi sila nagkakatalo. Okay, yung nakadilaw, Ateng. Hindi kayo. Tingnan nyo, hindi pa lumalabas ang apo kasi ang gusto niya, madinig kayo lahat, madinig yung pagbabagong gagawin ninyo sa buhay ninyo. Halika kayo, Ateng. Sige po. Lola. Puti na rin po kasi buhok ko. Ako po si... Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Ningning Salaysay. Ang gusto ko pong mabago sa akin sarili ay ang mararamdamin. Yun lang po. Wala akong nadinig na tapos na. Meron pang isa rito. Maraming babaguhin ito kasi gumaling yung kanyang pinagagamot Hali po kayo, Kuyang. Hali po kayo. Ayan. Meron pang babaguhin ito. Kasi hindi pa buong-buong gumagaling Magandang hapon po sa inyong lahat. Po si Ray Cirano. Ang gusto ko lang pong baguhin sa aking sarili ngayong
15 alisin na yung mga base yung uminom, yung magsugal. Hindi na po ako magkuko ng mga ganong bisyo ngayon. Puro na lang po rito sa mahal na ama ko pupunta. Tapos na po. Inom. Dito na lang sa Dambana. Dito na lang. Okay. Magandang pagbabago po yun. Welcome kayo. Hindi na magiinom. Dito na lang sa Dambana. Wala daw nakadinig ang sinabi nyo. Hindi na raw siya iinom. Dito na lang siya sa Dambana. Pero magaling na ho. Ano? Nakita ba nyo? Okay na yung kanyang balat. Naalala ko tuloy yung aking joke nung mga nakakaraan. Yung nagpagamot ng kati. Ano ba yung kati? Ganon. So, una, nagkakati ang balat. Nagpagamot sa Hong Kong yata. Kastila yung salita eh. Un dia in Hong Kong, no feliz, eka. Isang araw daw sa Hong Kong, no feliz, alaraw ligaya, hindi siya nasiyaan. Nagpunta ng Taiwan. Dos días in Taiwan, no feliz, eka niya. 2 linggo sa, 2 semanas. No, 2 semanas in Taiwan, no feliz. 2 linggo sa Taiwan, hindi raw gumaling yung kati. Pero hombre, Batman, hombre, un día en paligi, isang araw lang daw sa paligi, kati alis, naalis yung kati, isang araw lang daw sa paligi. Okay, Tita Beth, bibigyan ko kayo ng pagkakataon bumati sa kanila, baka dumating nga po, wala ka ng pagkakataon. Tapos kung wala pa siya, itutuloy natin maghahanap habang naghahunting ako ng susunod na magsasalita. Hindi po siya nakabati kahapon, mag-New Year. Salamat, Tito Mario. Naaaliw po ako doon sa tema ninyo. Habang ako ay nakikinig, naririnig ko yung mga gusto nyong maganap sa buhay ninyo, gusto nyong mabago, magaganap pong lahat yan. Basta po, stay connected with God. Kasi po, si God po ang tutulong para mabago yung dapat nating baguhin sa ating sarili. Natutunan ko po kasi yon sa banal na espiritu, sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, na walang makapagbabago kanino man, liban sa ating Panginoon, ang ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya, maganda po yung mag-adhika. Magkaroon ka ng adhikain sa sarili mo kung ano yung gusto mong baguhin. Subalit, ang lahat na ito ay magaganap lamang kung tayo ay nakakonect lagi sa ating Panginoon. Hindi niya tayo iwawalay. Ano man yung hindi maganda sa atin, siya yung gagawa ng kaparaanan upang ito ay mabago. At gusto ko lamang pong ulitin, mga kapatid, na hanggang hindi tayo stay connected sa ating Panginoon, yung gusto nyong baguhin sa sarili ninyo, patuloy at patuloy na mangyayari. Halimbawa po, yung pagiging mainitin ng ulo. Diyos po ang makapagbabago sa atin sa pagiging mainitin ng ulo natin. Tito Mario, nawala ako sa gusto mong mangyari ha. Gusto ko lamang pong i-follow up yung magaganda kong narinig sa ating mga kapatid. At hanggang hindi po nyo yan napagtatagumpayan, paulit-ulit po yung mangyayari. Gagamit po ng iba't ibang uri ng tao para po mates kung talaga pong yung ugali na yan ay unti-unting nawawala sa inyo. At kapag ka nagtagumpay na kayo, yun na po yun. Gagamitin ko pong halimbawa yung sarili ko, na ako po, ang talagang pinagbatahan ko, yung pagiging mataas ko. Kaya po, ang Panginoon, paulit-ulit po niya akong binigyan ng sinasabing pagdalisay para ganap akong magpakababa. At salamat sa Kanya, dahil ako I'm trying my best to be always connected with God. Kaya po,
binigyan naman niya ako ng pagkakataon na ito po ay mapagtagumpayan ko. At iyon na po siguro yung pinaka-climax ng aking buhay pananampalataya sapagkat iyon po talaga yung napakapangit kong ugali, yung karumal-dumal kong ugali na dapat mabago sa akin at ako po'y tinulungan ng ating Panginoon. Ngayon po, sabi po ni Tito Mario ay bumati daw po ako in behalf of the, behalf of the alagad ba or ano ba? Sino po ba yung babatiin? O kayo po, binabati ko po kayong lahat sa ngalan po ng ating mahal na Apo Kunching, ng aking mga kasamang alagad, mga kaps, kayo pong mga tagasunod at pasyente ay binabati ko po kayo ng isang masaganang bagong taon. At wag po nating isipin ang kasaganaan in terms of material things, kundi po masaganang bagong taon in terms ng ating spiritual life ay higit pang magiging mayabong. Yan po yung ating mitiin sa buhay natin. Ano po? Sapagkat kung nagmimithi man po kayong yumaman sa mga material na bagay, kung yan po ang minimithi ninyo para masabing masagana, mahirap po yatang makamtam hanggang hindi tayo nagiging malapit at konektado sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, nawa po ay walang nasayang. May nasayang po ba? Lalo na po yung mga talagang pirmihan ng nagpupunta dito, may nasayang po ba? Napagod po ba kayo? Nanghinawa po ba kayo? Nabagot po ba kayo? Palagay ko po, ayan po, narinig ko pa ang mga kasagutan, hindi po. Sapagkat ang lahat tayo ay nagbenepisyo. Unang-una, ang ating kaluluwa na tumanggap ng benepisyo mula sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kasabay ng aking pagbati ay ang aking paghahangad na nawa hindi ito ang maging katapusan ng lahat. Kung matapos na yung taon, matatapos na rin yung ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon, kundi ang aking wish kay God, sana po ay higit pang yumabong, higit pang lumago, upang higit nating maramdaman na ang Diyos ay buhay, lalong-lalo na sa lugar na ito. Hindi po ba't ang lugar na ito ay napakahalaga sa bawat sa atin, hindi po ba? Sapagkat kung tayo nanghihina, dito tayo nagkakaroon ng kalakasan. Naalala ko po yung sinabi ni Mother na hambing sa cellphone, na pagka tayo ay nakarating dito, napupuli charge tayo at nagkakaroon ng kagalakan ang ating buhay. So muli po, sa ngalan po ng Kapatirang Divine Mercy Missionary Incorporated, yan po yung opisyal na pangalan ng ating samahan na nakaregistered sa SEC. Masaganang bagong taon po sa ating lahat. At nawa po, ang bawat araw ay Pasko. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat sa iyo, Tita Beth. Daman-daman namin ang kahalagahang ginagampanan mo dito sa ating kapatiran. At sa lahat po ng mga nagbahagi, kahit na pa isa-isa, pagjab-jab, ika nga, maraming salamat sa inyo at sana lahat ng pagbabagong hiniling nyo ay makamtan natin sa 2015. Narito na po ang ating mahal na Apo, kaya ang lahat po ay inaanyahang tumayo at dasalin natin ang panalangin tinuro